part 3 ng ating Integrated School Forms version 4 tutorial. And this time around, we're gonna be discussing paano gagamitin yung School Form 2 ng Integrated School Forms. First thing, you need to download your SF2 mula sa LIS website. So, right now, I've already done that para mas mabilis yung oras natin. So, may na-download na ako. This is grade 4 Aguinaldo pa rin. So, this is how your SF2 should look like. Yung ida-download mo sa LIS. So, you have to do two things in order for your School Form 2 ng Integrated School Forms to function. For example, you're gonna be using it for June. So, lalagay natin yung report of the month for the month of June. So, itatype natin yung June dito. So, dahil SF2 ito, and then this is for the month of June, we're going to change the school form sheet name, rename pa rin natin into SF2, capital lang lahat, all caps, SF2, June. And then, enter. So, once you're done with that, may gagawin ka ba dito? Wala po kayong babaguhin. Go to File, Save As. And then, on your desktop, hanapin mo yung folder ng Integrated School Forms. And then, may folder po dyan na School Form 2. Kiklik mo lang yan. And then, hanapin mo yung June. SF2, June. Kasi nilagay ko na dyan lahat from June to April. Meron na tayong sample dyan. So, you're just going to click SF2, June, and then save. And then, you're going to ask to replace, and then, you're going to save that one. Okay. So, what are we going to do with that? Minimize natin. Open natin yung School Form 2 folder. And then, ito yung mga files na available. Ang i-click lang po natin, itong School Form 2 version 4. By double-clicking on that, punta tayo dito. You're gonna be asked to update. Just update it. Once you're done updating, lagay mo lang yung mga days, number of school days ng school year natin ngayon. I've taken the liberty na ilagay yan dyan. And by going to June, automatic na lalabas na rin yung mga pangalan ng bata. Kung ano yung nakalagay sa SF2 mo, sana yung SF2? SF2 dito, June, is yun din yung malalagay dito sa School Form 2 natin. Anong pagkakaiba nila? This time around, this is going to be a lot easier kasi may shading ang SF2. You're gonna shade the upper half. You're going to shade the lower half. And then you're gonna mark X kung absent yung bata. Pero mas madali kung meron tayong attendance register, click natin to, nakatulad nito. Ano to? Ito yung dating attendance register na ginagamit ng mga teachers. So, kunyari, June 1, absent yung bata, ilagay mo A, kasi absent siya nung umaga. Yung sa lower part, A, kasi absent siya nung hapon. Kunyari, itong lalaking, itong si Abirin, na absent din nung Tuesday, June 9, umaga lang. Pero pagkahapon, present na siya. So, you're gonna leave it blank. Kunyari, absent itong si Aini noong hapon ng June 11. So, ilalagay mo June 11. Absent siya. Kunyari, naging late naman si Asakil. So, lagay natin T. Late siya nung umaga ng June 11. Late din siya nung hapon. So, automatic, lalagay yan siya dyan. And you're going to do the same thing sa baba. Para sa mga babae. Same thing. Kunyari, si Bahay, absent siya nung June 5. Buong araw siyang absent. And then, ito si Baradillo, absent siya nung umaga. And then, si Benito, late siya nung buong araw. So, you're gonna write that one. Kung if ever meron kang student na isang buong linggo, 5 days, consecutive absent yung bata, kunyari sa babae, ilagay mo dito. As for now, kasi wala, lagay mo 0. Pero kung meron, bilangin mo kung ilan yung batang absent for 5 consecutive days, ilalagay mo dyan. Girls only. Sa upper part naman, sa mga boys, nandun din. Okay. So, going back, click mo yung go box doon. So, asa na yung shade? Sir, bakit wala? So, click update. Pag-click mo ng update, automatic na lalabas na yung mga shade. So, kasi si Abdullah, may X siya, so absent siya ng isang araw. Ito siya, absent siya ng half lang, late siya, or tardy siya, automatic na lalabas yung mga shading niya. And then, automatic din niya nabibilangin sa baba. Oops, merong blanco. Bakit? Kasi po, holiday on June 12. So, kung holiday ang araw na yan, i-type nyo po dito, holiday. Kung hindi naman, balik nyo yung F. Pero, makikita nyo dyan sa baba, automatic. Kung ano man yung araw na mayroong holiday. Kunyari, sa lugar ninyo,
let's say, kumbaga parang araw ng lungsod ninyo, so magkakaroon kayo ng holiday, or merong suspension of classes kasi merong sunog, bagyo, or any calamity, you're just gonna put it holiday here. Lagyan mo lang ng holiday. Type natin holiday. Kasi June 12, araw ng kalayaan, holiday, lalagay mo lang holiday dyan, automatic yan siya na magkakaroon ng blanco dyan sa baba. And then automatic din po yan siyang bibilangin dyan. And then itong summary po dito sa baba, automatic din po yan siyang lalabas. So wala po kayong problemahin. Ano nang problemahin nyo? Ano nang gagawin nyo? Yung gagawin nyo lang po, yung attendance register, siguraduhin nyo pong may malalagay kayo dyang attendance ng bata. You're just gonna count absences and tardiness ng bata. And then going back, you click update. Lalabas yan siya. And then kung may blank rows, you're just going to click hide rows. Kung gusto niyo makita yung buo, you click unhide rows, lalabas yung mga blank rows. So, is this print ready? Print ready pa rin po yan siya. Control P, meron na po yan siyang print form. Sheet 1, Sheet 2 para sa babae, and then the summary table, Sheet 3 para naman sa inyo lahat ay hindi na kayo mamamblema sa pagpiprint. So, madali na lang po siyang gagamitin. You're gonna be doing the same thing for July, August, September, October, November, and December. Hanggang April po yan siya na ready na. So, nilagay ko po dito sa April. As you can see, marami masyadong nilagay ko na blanks kasi holiday. Kasi hanggang April 1 lang daw yung ating attendance. So, nilagay ko na lang blanco. So, you can actually do that para mablanko din yan siya dyan. Or, kung ayaw ng teachers ninyo or ng school ninyo na malagay yung holiday dyan, kailangan yan siya lagyan ng holiday para malaging blanco din yan dyan sa baba. All you need to do is click on this one hanggang dun sa dulo, you click on that, tapos baguhin mo lang yung font color niya, gawin mo puti. O di tapos na yung problema. Pero, I did it this way para makita ninyo kung paano siya magiging blanco ang sa baba. Always click update button kung pagkatapos nang malagay mo na yung mga attendance dito sa attendance register. So, going back, yan po lahat June hanggang April. So, ready na po yan siya lahat. Again, all the files ng integrated school forms are ready to print. Madali lang po yan siyang gamitin. And then, always remember lang po, yung files natin ng integrated school forms version 4, always and has been for free. Hindi po ito binibenta. O, nasira ko yung ano dito kanina. O, nalagay ko yung ano, kaya hindi na mag-count. Anyway, that's about it. Thank you very much for your support for the last 2 years na yata. Magto 2 years na ang integrated school form designs ni Sir Weds. And from the bottom of my heart, hindi po ako aabot ng 2 taon sa YouTube na gagawa ng mga videos. Shout out sa mga taga Davao City, yung kasama ko po last year sa grade 4 math training ng K-12. And then sa mga kasama ko po sa electronic class record team, sa SECRPT, kay Sir Jonas, thank you very much sa suporta and sa pagtitiwala. Again, the Integrated School Forms version 4 is not made to compete with the electronic class record ng official DepEd. This is only for those who are already able to use Microsoft Excel na may ano na sila, kumbaga may background na sila sa Microsoft Excel. And then, especially dun sa mga nahihirapang gumamit ng Microsoft Excel who doesn't know how to hide yung mga columns and rows. This one, ginawa ko pong mas madali. And then, I've been doing this for 2 years nga. So, publicly, pinablicize ko siya for 2 years already. Kasi before, sa school lang namin siya ginagamit. After that, since YouTube evolved and then Facebook and everything, nagawa po natin itong mapalawak pa ng husto.